At parang unsure pa yun. I-try ko, Pastor. O, salamat. Pagbasa ko kanyang umaga, nag-reply, sige, Pastor. O, salamat, kasama natin. Pastor Asriel. Amen. Kasama ang kanyang dalawang young people. Mga kapatid, ito'y natin ang gawain by May. I-move niya by April sana, i-church organization, i-organize na yung mission work sa Kimato. Pero sabi niya, Pastor, parang ang daming conflict kay may mga youth camp. So, pwede ba, Pastor, si Kanwik na lang og May? Dali ko na tayo istorya ko na. May na. Amon, ano pa man to? Ano aton ba? Third week? Mga third week, no? 24? Lapit na last week. Ang 24 ba? Last Sunday na? Last Sunday na? Last Sunday. 31? 31. 5 Sundays pala ang May. 5 Sundays ang May. Basin makalakata rito. Sa hapon, kay Pastor Asur sa organization niya, dito sa Kimato. Pwede cancel aray naton nga simba sa hapon dire. Kaya dito ta maghapon mag-witness ta sa ilang church organization. Amen? Lutason na nato. Lutason lang nato. Pero hindi lutason sa support kag prayer kag ano man nga mabulig nato. Lutason lang nga sila mag-stand na sa local church. Hindi na sila mission work. Kag God willing, mahimo na po sila nga sending church someday. Na may mga mission sila, mga missionary nga pwede nga masin out nila. So ato ni pray ang buluhaton dito. Okay, Pastor Aswin na lang mag-introduce ano yung mga bodyguard. Tibay niya mga bodyguard, no? Hadlok silang pastor, sultiro pa daan yung pastor, basin na lang na hindi nagka-police sa Kimato. Ako nagkwartihan din nila para hiyopda nila. Okay, kasi dali matulog kaya mag-exercise na buwas. Okay, tindog ta pareho, please, amen? I hope excited tayo makinig sa Word of God this afternoon. Okay, welcome, Pastor Aswin. Dinagiba. Pastor, good afternoon. Challenge us with the Word of God. Okay, so yung hapon sa tanan. Amen. Kalipay ta, nakabalik ta diri. December pa ta nakabisita diri. First time. Anyway, salamat sa Diyos kaayo niya. Natalito gihapon nagabadayon. So praying this coming May, ma-organize kami. Bako mission gamay man, ma-organize na lang ta kay mawag gihapon kasi magdaghan pa ta mag-church na ta. Ay maningkamot na tatanan, no? So, I mean, step up na po sa another naman nga challenge ang faith. And pray po me nga makasend out big mga local missionaries na dito. Idagan patag mga graduates dito nga dili po kita nagpa-graduate din nila. I mean, nangin part sila man sa atong buluhaton dito. Hopefully, kasi sunod ito sila makapasilong sa to and then you're able to send out them. Okay, so hindi kita maglangan sa inyong Biblia sa 1 Corinthians chapter 1, na ako'y daghan gi-prepare nga mensahe. So, mabuon sa ba ang right choice, ano right? Kung sa bang kinanglanon sang tanan. Amen? Kay, as of now, nagatubang ta karon sa tong great battle. Amen? So, sa kanta na tong ganiha, we are marching on, natay battle nga ginatubang, katong ang kanta wala na to nga, anong title kasi ito? Katong, yes. Oo nga, doon na tayo gamarcha ta, galakaw ta, nagatubang ta sa great battle na to. And atong istoryahan so that we're able to, ato ang maandaman o mangin strong ang atong foundation regarding that. Okay, 1 Corinthians chapter number 1, beginning in verse number 23. Okay, verse number 23. Verse 17. Verse 17 tayo mag-start and then mag-jump lang kita karon sa mga verses na to. Okay? Akong basahon sa verse number 17, sunda sa inyong mga mata. Ingon sa Biblia, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect." Okay, verse number 8, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness,
But unto us, which are saved, it is the power of God. Verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of wise, and I will bring to nothing understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that in the wisdom of God, the world by wisdom know not God. It pleased God by the foolishness of the preachings to save that believe. Okay, verse number 23. We preach Christ crucified unto the Jews, a stumbling block, and to the Greek foolishness. 24, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, power of God, and the wisdom of God. Verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Okay, let us pray. Almighty Father, we thank you, Lord, sa mong gibasa. Give us more wisdom, O God, aron may sabta na mo, Lord, maintindihan na mo imong pulong. I-challenge kami, Ginoo, abri hilard ang among una-una, kasing-kasing nga mangin observant kami, Ginoo, sa kakatabo sa palibot. Isa, Ginoo, ginaatak sang kaaway, kini, Ginoo, ang amon nga heart, ang among mind, and even, Ginoo, na gamit sa Lord sang influence ng kalibutan. Nag-infiltrate, Lord, sa matag Kristohanon, nag-infiltrate, Lord, sa matag church, nag-infiltrate, Lord, sa pamilya. So ay Ginoo among tinitunan so that, Lord, are able to know the devices sang kaaway, Ginoo among maandaman, and thank you, Lord, for your word. Sa ilang misal mga sala, in Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so please be seated, malingkod ang tanan. Okay, so atong gibasa sa 1 Corinthians, si Apostle Paul, nag-iyang gi-deal ang Corinthians, kabalo ka ang Corinthians mga igsoon, ining simbahan sa Corinthians, sa kadaghan niyag mga writings, isa sa mga complicated kayo nga church. Daghan kay problema dito, daghan nag-aaway, daghan kayo mga immoral, daghan po dito mga problema regarding sa mga disputing regarding sa worldly nga kinabuhi. Okay? So, sulti din hiyabal ni Paul, kaya amal niya verse number 17, I came not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made non-effect. So nakita na to dira nga si Pablo, ang iya gid nga ginbuhat, wala iging gamit ang iyang pamaagi. Balo ka si Pablo, matawag sa considered siya nga knowledgeable nga tao, maalam siya, kay isa sa kaparisiyo. But sabi niya, bala dire, gingamit niya ang ginatawag nga simplicity of Christ. Amen. Iya gin pahayag sa simple nga pamaagi, walay gamit og tricks. Amen. During the time si Pablo mga igsoon, grabe ang iyang convincing power tungod isa sa kaparisiyo, na sinaliman kana mga igsoon, isa sa gintagaan sang authority nga mag-persecute sa mga Christians that time. Ibig sabihin, he has the potential, aduna say power, aduna say knowledge nga ma-convince niya ang tao. Okay? But here, ang iyang ginhimo mga igsoon, wala yaging gamitan sang iban nga pamaagi sang any tricks, any nga words of wisdom, but ang gingamit niya is the simplicity of Christ aron makita sang tao ang natural, amen. Makita sang tao ang truth. Okay? Now, amal sa Biblia, si Apostle Paul gisulti din that for those that are not saved, those that are not mga unbelievers, for them ang preaching sang cross is foolishness. Amen. Para sa ila makabati sila nanungod sa wali sang about the cross, about Christ. Hindi na sila para sa ila is foolishness. Right? Amen. Amen. But for us, according sa Bible, and praise God, ang Bible sabi, for us it is the power of God. Every time makadungog ka, makabati ka sa word nga how Christ suffered, makadungog ka how Christ loved the ungodly, makanang ma-overwhelm ka. Amen. Kung paano kagintagaan sa Diyos ang panahon. Mako gani sa church that time, mako sa ila kung makita naton, yabok kibaya ta. But sometimes ang ginibuhat sang tao sumong kining yabok nga gimbuhat sang Dios. Kung kisa may ara pag sa dare pa nga mag-point out sa iya finger sa Dios. But kung ato lang taon mga igsoon, it's all by the grace of God. Amen. Grasya lang sa Diyos kakaroon natagaan na-extend ang atong life. Not only that, natagaan kita sang pamaagi nga ma-delivered kita sa atong kasalanan. Amen. Muna nga ang foundation gid sang isa ka Kristohanon didto kay Kristo.
Ibig sabihin, dapat ang Kristohanon kanang knowledgeable ta na nungod sa kay Kristo. Hindi lang about His birth, hindi lang about sa iyang death, kundi ano ang resulta, ano ang plano sang Dios, why Jesus died on the cross. Amen. Dapat dira ang foundation nato, kay dira ka makaroy. Dira ang foundation sang imong pag-alagad. Amen. Dira ang foundation sang imong pagputoy-putoy nga pagtuon sa Biblia. Dira ang foundation naton sa pag-study na aton tun-an subong about the wisdom of the world and the wisdom of God. Amen. Ang the title of our message, The Wisdom of the World and the Wisdom of God. So nakita nato dira sa chapter 1, there are two wisdom. Una, wisdom sang kalibutan, okay? In verse number 20. Verse number 20, kapatid. Sabi niya, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolishness the wisdom of this world? So bali Pablo niya din tong mga maalam kabalo ka during the time ang mga Greek, mga igsoon. Ang pagani sa verse number 23, ining mga Grigo ano sila nagapangita sila sang wisdom. Gapangita sila sang kaalam. Amen. In verse number 22, amen. Kini ang Hudyo naman nagapangita sang sign. Hindi sila magpati kung wala sang sign. Ini naman ang Greek pag ang imo istorya wala namo, pag hindi filled with wisdom, do hindi makahatag sa ila sang do hindi sila makapaino-ino, do hindi ma-challenge sang ilang knowledge, hindi sila mamati. Oh, so they're looking for wisdom. But habang sa Biblia mga igsoon, ang ginhimo sang Dios ginaagi ang mga igsoon sa simple nga pamaagi. Habang sa Biblia niya, where's the wise? Dintong mga maalam. Dintong mga disputer, ang mga tao nga they're always arguing. Oh, may mga reason. Always nag-argue. May ara perminti nga kanang lusot. Amen. Where is the wise? Where is the scribe? Dintong mga writers, dintong mga philosopher. Ambal niya, hath not God, hindi ba ang Diyos ginhimo yan nangin foolish ang kaalam sining kalibutan? Ano ba ang kalibutan subong? Maning kamot sang iyang kaugalingong pamaagi magud maluwas. But later on, galing gibuhat sa Diyos, kasimple no, magtuo ka lang kay Kristo, magtuo ka lang sa cross. Grabe nga studies ang tao, gari paningkamot sang tao to be wise. But gali ako lang taon, ta simple naman gi-prepare sang Diyos. Ibig sabihin, di-compound sang Diyos ang ilang wisdom, di sa inyong kaalam. Hello? Ikabalo ka, ang tao ay ana na nag-depend sa iyang kaugalingon. It means, ang wisdom sang kalibutan, mga igsoon, kung makikita na to, okay, ang yasintros ni kaugalingon. Amen. Na karon nagakatabo sa tong kalibutan, ang influence ng kalibutan, amat-amato niya ang tao, even a Christian subong naga-infiltrate ni wisdom sa kalibutan. Hindi naman tahalin eh. Amen. Oh, kung hindi naton mabantayan mga kapatid, kung hindi naton mabantayan, kisama mo na naga-block sining mga bagay nga hindi mo makita ang mga espiritualidad. Okay? According pagani sa Biblia, dinhi sa may Romans chapter number 8, it speak about sang carnality, nag-speak about sang spiritual mind kag carnal mind. Okay, for your Bible please. Romans chapter number 8. Okay, we're talking about the wisdom of this world and the wisdom of God. Verse number 8. Okay, nakita ba natin? In verse number 5, alam mo sa Biblia, for they that after the flesh do mind the things of the flesh. Tingnan mo, ang kaalam sa kalibutan mga higson, hindi gali spiritual. Amen. They are not doing or wala sila yan naghahatag sang desire man lang sa kining spiritual side. Yung susad gani sa amon dito, ang mga kabataan, mga high school, even high school ha, hindi na wala na time sa pagsimba. Tungod sang wisdom sang kalibutan. May mga assignment, may mga projects. Ana ba? Until magdagko sila, yes, knowledgeable sila sa arithmetic, knowledgeable sila sa mathematics, they know sa grammar, pero ang simple nga spiritualidad, wala nila nabalaan. Kasi kung aton makita ang sa Biblia, kaya ang trabaho sa unod, ining mindset nga fleshly. Ang iyang binuhatan niya, pabor ng perminti sa unod. Amen. Aray, basahan natin, preceding verse. What does it says? In verse number 6,
Verse number 5. For they that after the flesh don't mind the things of the flesh, and they that after the Spirit, the things of the Spirit. Okay? You see that? Ang wisdom sang Diyos nga ginhatag sang tao. Amen? Ang gusto sang Diyos nga amo ning tun-an. Amo ning gusto sang Diyos nga amo ning kaalam sang matag Kristohanon. Amo ning gusto sang Diyos nga ang tao adunay spiritual mind. Amo ning rason nga mag-alagad ta, amo ning rason nga magpadayon ta, amo ning rason nga naga-intra ta because our mind is spiritual. Amen. Hindi ka magatin sa choir kung hindi ka spiritual mo. Diba, kanta ka na, mausay ka sang time mo, ipuli mo pa tani, makadto ka pa sa choir. Kung hindi ka lang spiritual, mareklamo ka. Patong spiritual ka ba niya, it's a privilege for me. Amen. Na makakanta magamit sa Diyos. Pag hindi ka spiritual, sa giving na mareklamo ka. Mahambal ka nga. Kapigado na subong, kamahal sa gasolina, kuhaan pa. Oh. No, hindi na masabtan ng kalibutan, may simbahan, pag hindi ka pamilit sa aton nga maghatag. Pag hindi kaya spiritual, pag ang imo, huna-huna, world wisdom or wisdom by this world, grabe nga, maresist ang imo heart. Amen. But kung maghambal ka spiritual mind, ara ka sa wisdom of God, una-una masabtan mo si Kristo, gani naghatag sa iyang kinabuhi, kinang ginagmay lang ang counterpart, I could give also. Amen. Doon siya mga kapatid, amo ning nagabalabag sa Christian. Amo ning battle sa iyang hunahunay. Ano ba ang foundation sa iyang mind today? Ara ba sa area sang wisdom of God or the wisdom of this world? Yeah. Oh, okay, basahin natin verse number 6. For to be carnally minded is death. Amen. Amo na pag ang unod nun niya hindi niya makatag sang kinabuhi nga walay katapusan. Kasi ang tao dapat unless nga maintindihan niya. Kag budlay na intindihan sang tao pag hindi sa spiritual, budlay na maintindihan na nangod kay Kristo. Yeah. Ma'am, dito sa aton niya. Pag-amal niya, pag-istorya pa lang kay Kristo. When you are saved, ang imo yang nga gratitude sa Diyos, grabe na mo. When you heard about the preaching of the cross. That's right. But for them, I'll say, that is foolishness. Why? Ang bala sa Biblia, because the carnally minded is death, but the spiritually minded is life and peace. Kagamo ning dapat kinanglanon sa Kristohanon. Kagamo ning dapat ang ipulso sang isa ka tawo. Nga pangitaw niya ning wisdom of God. Amen. Nga spend siya ang time knowing about this wisdom. Mako sa siyang people sa simbahan mo ko may duwa mga tanan man tap, puro man tanan tap. Iban tap achievers. Ang ibang top man, tapulan. Oh, top man tatanan. Oh. Ba't yung kisa, sobra ka kaalam? Maneglect mo ng mga espirituhanon ng mga bagay. Isang kasimple, nanungod sa natawag na temptation sa kalibutan, doon hindi ka kabalo mag-resist. Even it's very clear and tama na gid kahayag kayo. Ang kalibutan, super blind. Amen. No, because the God of this world blinded them. Ano na, ang nag-circulate karon ang wisdom sa kalibutan. Sa school, even sa secular na pagtudlo. Amen. Masa man ang word of God ginakontra na. Mas neglected ang word of God subong. Oh, ang word of God subong siya subong ang do kalaban sang tanan. Di ba? Oh, ang viral bala subong about bala sang LGBTs na bala ano, di ba? Grabe nga mga artista ila because they resist. For them that is their wisdom. Okay? But the wisdom of God says that is true. This is what they need to do. Okay? Ang sa Biblia in verse number 7, because the carnal mind is enmity against God. You see that? So, ang huna-huna mga igsoon sa kalibutan nun, kining wisdom of this world against God. Yeah. Oh. Right, challenge yung mga kapatid. Kining atong ginabuhat subong, we are nagkano kita, gusto ta magtubo, gusto ta magdamo, pagid ang atong wisdom. Tinatawag nga is kaalam na nungod sa Diyos. Amen. Oh. Doon siya mga kapatid, kining tawag na wisdom sa kalibutan. Okay? So ito siya, kagamo ni subong ginalagas ang tao, amo ni subong ang ginatagaan time sang tao. Okay? So ining wisdom of this world, una, this is blind. Amen. Naghahatag blindness sa tao na hindi niya makita ang glorious gospel ni Christ. Amen. Amen. Ari pagid. Not only that, ining wisdom of this world, biskan ano pa nakaalam, they cannot understand the mysteries of God. May mga misteryo ang Diyos sa Biblia. Amen. Kag hindi na makaintindi mo na sa yawan wali ang pastor, buro kay ang nag-circulate sa yaw na una, wisdom of men. Wisdom of the world. Amen. Amen.
Kabalo ka hapos intindihon ining mysteries of God, maka-align ka sa Dios. Ma-align mong espiritualidad. Kanang makahambal ka ba nga, you have many things pagali nga pagabuhaton. Because you understand many things nga para sa Dios. Amen. Okay. So they cannot understand the mysteries or pagid ining wisdom of this world, it cannot resist the deception. Hindi iya makontra ang pagpag-ilad sining kalibutan. Amo na Biblia, pag may truth ka, budlay ka perdihon. Amen. Amo to gani, basta buksan bala itong Bible sa Ephesians chapter 6. Same, the writer is Apostle Paul. Gisulti niya nga we need to have the armor. Amen. The armor. Kag gisulti din we need to have the loins of truth. Okay, basahin natin in Ephesians chapter number 6. Verse number 12, beginning in verse number 12. For we wrestle not against the flesh and blood. Amen. Amo ning tutuod nga away, ang tutuod nga away hindi ang Iran. Oh, ang tutuod nga away suong kining wisdom of men and the wisdom of the world against the wisdom of God. Kag amo ni suong ang battle nga atong ginaatubang. Amen. Kadto ka sa social media, wisdom of men, wisdom of the world. Amen. Okay? So ang sa Biblia sa verse number 12, we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against the power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay, verse 13. Wherefore take unto the whole armor of God, that ye able to stand in the evil day, and having done all stand. Stand therefore, having the loins girt with truth. Ikabalo ka makastand sa deception sa kalibutan, subong ining kaalam sa Diyos. Amen. Damo man mga alam-alam. Damo may achievers, damo ang ilang mga kambaka. They were very wise ang natawag nga knowledge about sining kalibutan. Balaan nilang psychology, balaan nila ang technology, tanang nga logi balaan nila. But ang deception subong mga igsoon wala na nabantayan. They are lawmakers. Iban sa ila, grabe sa pag-study. They have books and after books for regarding sa kasalanan, subong deceptions. Hindi sila yung makabatay. Ang Kristohanon mga igsoon, when you are saved, yung tagaan ka sa ginusang wisdom ba? Nga kanang dasig ka makabati, dasig mo ma-detect. Yun ang mga sitwasyon. Muna pag spiritual, ara ka sa spiritual mind, ara ka sa wisdom of God, ang detector kumbaga ba, dasig mag-beep, dasig mag-light, because you know it nga ang imong truth nagakontra sa lies. Amen. Nga nabalaan. Kasi ang sa Biblia dapat isa nga ara sa Kristohanon kining truth, kining loins of truth. Not only that, gisulti pa niya the helmet of salvation, gisulti pa niya ang tawag nga the Spirit which is the word, the sword of the Spirit which is the word of God. Kung makita natin mga igsoon, the wisdom of this world cannot resist the deception. Kagang makaresist lamang kining wisdom of God. Maluka spiritual warning. Oh, hindi niya makaya sa ginatawag nga nga reading comprehension. Amen. Hindi niya makaya lang sa ginatawag nga logic or something nga mga wisdom sa gina-acquire sining kalibutan. Pag kulang kay spiritualidad subong niya, hindi mo gid ma-detect ang deception subong. Kabalo ka sa Satanas, grabe. Okay, open your Bible please. 2 Thessalonians, okay? Tinuod na, Pastor? Yes, it's true. It was already written in the Bible. 2 Thessalonians chapter number 2. Kag this will be happened now. We are going, pakadto na kita sa end times. Wala kita kabalo. Kung sana mabalik ang Diyos. Amen? Wala ba ka mo nalipay? Nga may ang mga sign na matamat na fulfilled. Amen? Nga ang rumors of war. Possible nga magdako. Naluoy man ta sa katabo sa kalibutan. But on other side, according to the scriptures, inatanan ay mga sign of His coming. Amen. Okay. Now, 2 Thessalonians chapter number 2. Ano pa ta? 2 Thessalonians chapter number 2. Okay. Beginning in verse number 9. Verse number 9. Okay, tingnan verse number 9. Even him who's coming after the working of Satan with all power and sign, anong word? And lying
wonders. So, tanong, pamaagi sang kaaway, oh. Oh, gamiton niya sang madamo nga mga sign, mga tricks, mga pamaagi, mga deceptions. Kag ang Kristohanon karon kulang ka sa kaalam sa Dios nun nga kaalam. Hindi mo ma-detect. Amen. Hindi mo ma-resist. Hindi mo mabatuan. In short, kumbaga, maabot sa punto nga, makibot ka ba, uy, nagali, nakasunod na gali, naka-infiltrate na gali. Okay. Now, ang balsa Biblia, they're using the lying wonders, iginhatag ni Satan, verse number 10, with all deceivableness, okay, of unrighteousness, grabe nga pagpangilad mga igsoon, deceivableness of unrighteousness. You see that? Hindi niya simple nga pagpangilad ng ginahimo ni Satanas subo. Amen. Nga some Christian, abis ang Christian, so okay lang. But when you go to the wisdom of God, makamba ka, oh, something wrong. Amen. There's a power. Amen. May something problem there. Nga dapat na-discover yun, nga dapat na i-realize, na dapat likawan. Okay. When you start, kanang you dedicate your life to know the wisdom of God, masubo ka ba sa kakatabo sang kalibutan? Subo. Makita mo kung ano grabe ang ilang tricks pagpang-ilan. And you became sorrowful nga makita mo mga tao nga they're spending their time sa pagkuha, sa acquire sang knowledge, but dasig sila mailan. Because ining wisdom of this world, mga igsoon, hindi iya makadetect sa ginatawag nga mga deceptions. Now, ano pa gid? Amal niyo, patayon na naton, the deceivableness of unrighteousness in them that perish because they receive not the love of the truth. Alam mo, nailad sila tungod wala sila naghigugma sa kamaturan. Pag hindi mo higugmaon ng kamaturan, subok, mailad ka gid. Mas higugmaon mo ang barkada o tao, something position or somebody, o di akadlo ka sa ila. Ang truth, dasig mo lang exchange na because you don't love the truth. Mailad ka. Ari pagid, oh. Ari pagid, sugpon, in verse number 11. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Amen? Amo na ang Diyos nag-aagigid sa damo nga pagsala ba? Hindi tabi mailad ang Diyos. Amen. Sa iagi sang Diyos sa madamo nga mga ano ba kana mga deception nga pamaagi aron mabalaan gid kung sino gid ang nagastand sa truth. What kind of wisdom nga imong ginagunitan subo? Is that the wisdom of this world or the wisdom of God? Kaya kung hindi wisdom of God, matakta ka gid. Kung kakabit ka, matanggal ka gid sa pungango. I mean, mahulog ka gid sa wisdom sang kalibutan. Okay, ano sa buwan pagid? Okay, verse number 12. That they might all be dumb who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ano ba ito? Pag ang kaalam sang kalibutan, mahigugma ni sinatawag unrighteousness. But the wisdom of God will love the righteousness of God. Amen. Kasi, kaya kasi na nga kanang kinabuhay ka tama, wala kami may ginahimo sa ila, pero para sa ila, doon pang hilabot ka. Kaya ang imo righteousness, naghihilabot sa ila unrighteousness. Amen. Wala ka may ginahimo. Pero para sa ila, doon ikaw yung start sa away. No. Doon ikaw yung gahilabot. Amen. Ang kamaturan gidya, kaya ang truth mo, among nagakontra sa ila. And they found themselves that they are in the wisdom of this world. Amen. Amen. Aryo. Verse number 14. Wherefore, ye are called, you by our gospel, to obtaining the glory of our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos, kaya kita na abdan sang kaluwasan. Amen. Pariyo mata, foolish mata, pariyo sa ila. And praise God, Christ came. Ginbitbitan na kanto si Kristo and He gave us the wisdom of God. Amen. Ang balagan si Kristo, arak siya ang fullness of God. If you know Christ, amat-amat mahibalaan ang mga pamaagi sa Diyos. Oh. Munang tao, hindi niya magtubo pag hindi yan paghibaluon na nungod kay Kristo. Pag dili deep ang iyang pagsabot na nungod kay Kristo, hindi siya mag-grow sa iyang natawag ng spirituality. Kaya dira mag-start na mag-aamo na po ang portal ba? Dira mag-start ang opening sang tanan kay Kristo. Amen. Amo nang sentro si Kristo. Amen. Amen. Okay. Now, in verse number 15, therefore, brethren, stand fast. Amen. So nga itong buhaton subong, if you are now in the wisdom of God, padayon. Amen. Stand fast. Hold the traditions which ye had been taught,
that what is already taught in the Bible ato nadunggan nato, whether by the word or by epistle. Now, in verse number 16, now our Lord Jesus Christ Himself, and God even our Father, which hath loved us, and hath given everlasting consolations, and good hope, through the grace. So kung makita naton mga igsoon, we are encouraged nga salamat sa Dios nga ang truth mga igsoon atong nasabtan. Amen. Amen. And that the wisdom of God mao karon ang nagahatag sa aton sang encouragement, mao kini nagahatag sa aton more pagid nga pagintindi how to nga kanang maghibalo pagid sa Dios, magtrabaho pagid sa Dios, ang mag-stand sining kalibutan nga ang God in verse number 17. Is it that? Comfort your hearts and establish you in every good work and ano word? Good word and work. Amo ni mag-establish sa aton ning wisdom of God. Amen. The more ka magligon, muna the more you study the doctrine of God, doktrina sa Biblia, the more ka magligon mga igsoon. Amen. The more ka mo stick dito sa Biblia, the more ka mo ligon mga igsoon. It will give you the comfort, mag-comfort na imo, maghatag sa imo sa kanang establish, may establish ikaw unto good word and good work. Now, the wisdom of this world, they cannot resist the deception. Ang kaalam sa kalibutan, it cannot discern spiritual things. Amen. Muna ako magupod ka sa mga Diyos nun, kag dili Diyos nun yung una-una, do makambal ka nga do supaki sa mo do hindi mo mababutang imong kaugalingon ka level sa ila. Kaya ang kamatuoran, ang kaalam sa kalibutan, hindi ya ka-discern sa spirituality. Kinanglan ka mag-spiritual, agud masabtan mong spiritual nga butang. Mga meeting na pag hindi kaya spirituhanon, ang mata ang ibo nga kilay panubo kada hindi ka kasabot, kaklaro maginhabal, hindi na kakintindi. 3 ka oras na meeting, wala ka nang kaintindi. Ang kamatuoran, because kasi hindi ka on side, hindi ka sa side sa spiritual mind. Amen, amen. That's why makita naton ang bali Pablo nga diin tong mga maalam. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Wala ba ginhimo sa Dios nga mahuyan to sila? Kay ginpakita sa Dios nga ang simple nga butang nga hindi masabtan sa ilang kaalam unless they have the wisdom of God. Amen. Colossians chapter 2. Open your Bible please. Verse 8 to 9. Colossians chapter 2 verse 8 to 9. Kung may ara man to subong buhaton nga pangkontra sining kalibutan. Dili ang wala tay kulintas nga kulintason para makontrata na, no? Ang mahara sa ato nga makontrata kining kaalam na gid sa Dios ba. Amen. If you have the wisdom of God, kanang ma-discern mo gid ang mga butang. Kagkabalo ka mo ning kinanglanon sa pamilya. Amen. Natani ang tatay may wisdom of God, ang nanay may wisdom of God, likewise ang people dapat may wisdom of God. Colossians chapter 2, verse number 8 and 9. Tingnan mo, grabe nga pag-atake sang kaaway. Grabe nga attack ni Satan. Kung wala ka sang wisdom of God, ano na lang niya? Paano mo ni-stand o? Deception sa trabaho, ari ni. Sa eskwelahan, ari ni. Amen. Sa gratudlo, sa sikular, ari ni. Amo ni subong aton gina-battle din mga kaalam sang kalibutan. Okay, basahan na ton. Verse number 8 and 9. Ano sabi ng Biblia? Colossians. Itong Colossians ako nawala na. Okay. So here, Colossians chapter number 2 verse 8 and 9. Beware lest any man spoil you through philosophy. Philosophy lang na ha. Isa, pero gali, deceitful gali na. Kung di ka pag-Diyos nun, no, tapos. Blind ka gid. Napasalamat nga kita nakadawat sang kaluwasan. Isa na wala ka lang gin-save yung mga igsoon sa penalidad sang sala. I-save ka pag idya sinitaw gahom sining kalibutan. Because God will give us the wisdom of God through the Spirit of God. Amen. Okay. Ari pag ito, basahon, sugpo na ton.
And verse number 8. They were, lest any man spoil you through philosophy, vain deceits, after the traditions of men, after the rudiments of the world, ano pa ginawa? And not after Christ. Amen. Di Kristohano, nalang-alang ka. Wala mo gina-pursue ining wisdom of God. Oh. Muna gina-encourage na ka mo nga, kinanglanon ta nga mag-grow in the wisdom of God. Kaya ka nang magdalong pagid ang ato na walay. Nga magtupo pagid di mga ideas, dugangan pagid nato. Amen. Kaya kalibutan sa mga igsoon, grabing deception na. Kumbaga kung sa tuwa pa, kung sa una mo nga nabalaan, face out na to, hindi na subong makadetect sang bago nga virus. Kinana mo naman magtuon naman, magdalong pagid ka para mabalaan mo subong nga mga strong deception naman sang kaaway. Amen. Malo ka nagalibil up sa Satanas sa iya mga pagpangilad. Sa una hindi pa na, sa una klaro-klaro man, subong doon hindi na klaro, no? Dalong na gid ang pagpangilad niya. Nagalibil up na sa ting Kristohanon, wala kaya galibil up sa kaalam sa Dios. Oh, okay na niya ako, pastor, stock knowledge, kaalam, makabalunong ko magsuwin eh. Balunong ko sang balunong ko mag-share kay Kristo. Balunong ko magkanta sa ibang nga hymns. Siguro, it's okay na eh. And how could you stand sa mga strong deceptions ng kaawa? Amen. We're battling, sinatawag ng mga Diyos, we're not just wrestle against the blood and the flesh, but the principalities of this world. Against spiritual high places. Okay. Now, verse number 9. Basa-basa ako, no? Ang balas ng Biblia, verse number 9, for in Him dwelleth all the fullness of God bodily. Now, verse number 7. Take note that word. Verse number 7. Basahin natin verse number 6 to 7. As ye have therefore received Christ Jesus, the Lord, anong word? So walk ye in Him. Verse 7, rooted, amen, build up in Him, establish the faith, and we had been taught, abounding therefore with thanksgiving. Muning ang aton subong, pastor, anong sikreto to subong para makontra taning kalibutanon nga kalibutan. Oh. Ano ta makontra? You need to have the wisdom of God. Amen. Kaya na naman ang makadiscern mga igsoon sa pagpangilad, only the wisdom of God, only the truth. Amen. Only that, ang sa Biblia gani, tungod sang truth, makahatag sa imo sang freedom, di ba? The truth shall set you free. Kaya ang truth mo abot na if you have the wisdom of God. Amen. Mag-align ka dito ba? Kumbaga, mag-align ka dito sa wisdom of God. Diri ang wisdom of God, diri ang wisdom of men. Pag diri ka, blurred. Di ka kasab. Why understanding this ang spiritual? Diri dasig sa unod nun. Abtik kayo na diri. Oh, abtik ni sa mga butang ni makahimayan sa Dios. Wala discernment rin. But here, the wisdom of God, kabalo ka mga igsoon, una, maisindihan mo da ang kaluwasan, makaintindi ka kung paano ka giluwasan Diyos, grabe ang gratitude sa imong heart. O grabe ang imo, tawag na makahamba ka, Lord, kulang pa niya ang mga bagay-bagay ginahimo ko para sa imo, tungkol sa gimbuhat mo sa ako. And you could understand that if you are in the wisdom of God. Amen. Umuna, nga ang kinanglan mga igsoon, we need to be challenged sa sining pulong sa Dios that the wisdom of this world foolishness ni. Amen. This is foolishness. But the wisdom of God, kung magsabton mga igsoon, it could contain sang mga diri man naton ma-refute, diri naton ma-reveal ang pamaagi ni Satanas. So 2 Corinthians chapter 2 verse number 11. Open your Bible please. 2 Corinthians chapter number 2 verse number 11. 2 Corinthians chapter 2, verse number 11. The wisdom of this world and the wisdom of God. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Nakita ba natin? Ano sabi niya? Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Nahambal ni na Apostle Paul naman niya, hindi na tayo mailad niya. Because we know. Amen. Through the wisdom of God. Na gina-reveal sa mga mysteries. Nowadays mga igsoon, kung dili tinuod ang kaluwasan nga nadawat mo, dili true, dili tinuod ba?
Mailad di kasi kalibutan ka. Amen. Amen. That's why, praise God, that He called us in the truth. 2 Corinthians chapter 1, verse number 12. 2 Corinthians chapter 1, verse number 12. Could you read? Ikibasa ko na ito. Nabalsa niya, for our rejoicing in this, the testimony of our conscience, that in the simplicity, in the godly sincerity, not with fleshly wisdom, amen, but by the grace of God, we had our conversation in the world, and more abundantly to you, Lord. So, bali Pablo, niya, we're not using the fleshly wisdom. Meaning aton mga istoryahan ay subong, we confound this world, okay? We deal this world through the wisdom of God. Amen. In the godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God. Isa ka question ko sa akong kagalingon, bako, someday, kung sa pakaha, ang degree sang deception sang kaaway. Kan hadlo kung kisa sa mga Kristohanon, bako, basi pila ka adlaw, di sila makastand. O, dili enough ang wali-wali lang, oy. Amen. O, dili lang enough ang Sunday lang. Pag dili sila magseryoso ka magtinud-anay, nga maghihibalo sa Dios. Ano mga ka mabasi? Next week sila naman matagap. Next month sila naman magbiya naman sa Dios. Magbiya naman kaya ang kamatuoran, they were deceived. Amen. Pasay igsoon, kinanglantay, challenge sa itong kaugalingon to have the wisdom of God. Kabalo pa mo, ang ginhambal dra sa James chapter number 1 verse 5. Now, if any of you lack of wisdom, let him ask God. And that wisdom is the wisdom of God. Hindi niya, pastor, kinanglan, may exam ka, pray for wisdom para makapasar ka sa exam. No. He's talking about the spiritual wisdom. Open your Bible, James chapter 1, verse number 5. Amen. Okay. James chapter 1, verse number 5. 1:5. Okay. What does it says? If any of you lack of wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given to him. Verse number 6, but let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wind, wave of the sea driveth, and the wind toss. Amen. Kung makita natin mga igsoon in verse number 7, let not the man think that he should receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. It means mga igsoon, pag ang tao mga igsoon kanang baladriyo, dili tinud-anay ba? Duwa-duwa ara sa punto nga ara sa confusion kung ano man gid ang iya ginasunod, the wisdom of the world, the wisdom of God. Sometimes ara sa confusion, ara sa middle. Double-minded man. Amen. He is unstable in all his ways. Kung may ara naman ito subong pindugan na magtubok pagid ang aton ihibalo sining kaalam sa Dios. Thank God of the Bible. Amen. Salamat sa simbahan, ignatudluan ta. Salamat sa mga Sunday school teachers. Salamat sa pastors na nagapaintindi sa atin. And we should praise the Lord for that. Pag isa hindi na maintindihan sa mga tao, ano ba? Grabe alaga sa pastor, mahalin sa simbahan. Yan, nabulig mo pastor sa amon, ha? Sa kabalong nabulig sa pastor, kintagaan, natudluan ka sa kaalam sa Diyos. Karon strong ka na sa una, pretikaluya sa imo. Hindi ka kasabot sa una sa kabuhi mo, subong nga sabot ka na, sinusino ka na gid. Knowing that, thank God sa mga taong gigamit sa Diyos ka nakaintindi ka sa wisdom of God. Amen. Praise the Lord. Amen. So, kaya nabuhat mo sa pastor sa amon, nakapatindog ka balay sa amon, nakaamot ka sa amon. They're knowing, na-recognize nga, namat-amat build up ang ilang life. Because of these people nga nagatudlo sa aton through the Word of God. Amen. And we should be thankful for that. Kung may ara man tayo isa ngayap na pag-appreciate sa pastor, dira nga side. Amen. Not just praying on us, but praise God that they are teaching us the wisdom of God. Nakasagaran, hindi kayo bright din ang pastor. Kay tama sa ka-bright kayo, wisdom of men naman na itudlo niya.
Wala ka mo sila na, ano, nga, kasagaran mga pastor, di kayo bright, di ba? Oh, pag medyo bugo-bugo ka bata, mag-Bible school ka na lang doon. Mag-pastor na lang ka. Pero pag bright, pili lang ka, kay baligyan at itong kabaw para sa imo. O, mangutang ka. Naibit tayo card. Munghautang tag card. Kasi kila juga dahil. Kila ka to. O, medyo bugo-bugo. Ginagamit sa Diyos ining mga base things of this world. Ginagamit sa Diyos ining mga simple things of this world. Para yun na wala basa itong 1 Corinthians. And you will be amazed na kung paano sa Diyos gintwist ba. Ng kalibutan, abi na dito, agihon sa Diyos sa kaalam. Pero dili ginaagi galit sa Diyos sa mga simpleng butang. That's why they became, nahuyaan sila. Bakit nahuyaan ba? Ang kalibutan. Amen? Murag nahuyaan sila. Simple rin. Dili nag-aagi ang Diyos. Muna tayo, masabtan mo ng mga butang spiritually. Through Christ. Amen. That's right. Are you not grateful for that? Amen? Hindi ba kamalipayon sila? Nga ining kaalam sa Diyos, praise God, nga mo so naghatag sa imo sang kalig-on, na-establish ka. Muna gani, hindi sa imo sariling kaalam, sa ating sariling kaalam. Tungod sa wisdom, grasya ra gid sa Dios ba, tagaan sa wisdom mo ka. Amen. Number 7, let us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi nga invitation sa Diyos ng Biblia, study to show thyself. Amen? Amen. Aron, maglig-on ta. Wonder why mga daghan kayo mga backslider, daghan kayo dili faithful. Siguro ang ila sa mong ginatagaan pa daw kining mga wisdom of men. Kining mga wisdom of the world. Di mo ba, iaway ang spiritual kag flesh eh. Kung sino mong gina-feed, mo man ang magdao. Amen? Amen? Kung amo nang ginapakaon mo, amo nang imo ginatagaan panahon, ining wisdom sa kalibutan, ti amo ginamagdao gay. But if you feed up ining spiritual side, you will be increased sa ginatawag na wisdom of God. Kag maka-align ka sa spirituality. Every time makabati kag wali, dili offensive imo heart. Kundi ang mga tabo sa imo, grabe nga gratefulness sa imong mabati. Lord, salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Lord, sa mensahe. Salamat silang mga natabok ba sa kabuhit mo. Grasya ra gid sa Dios. Let us pray. Father God, salamat, Lord, sang truth na niabot Ginoo tungod kay Kristo. Indeed, Ginoo, ikaw ang dalan, kag ikaw ang kamatuoran. Ikaw, Ginoo, ang kinabuhi. That's why, Ginoo, without you, isa man kami, Ginoo, siguro mailad sining kalibutan. Tabangin kami, Ginoo, nga magpabilin, diha, Ginoo, sa imong kaalam. Tudloy kami, Ginoo, mag-increase magid ang amon knowledge, ang amon degree of spirituality. Kay the more, Ginoo, nga dira kami magstay, the more, Ginoo, masabtan ning mga mysteries, the more, Ginoo, masabtan ning mga butang, Ginoo, nga we need to do. Aron, Ginoo, maka-prepare kami sining mga viruses, sining pamaagi sang kaaway karon sa kalibutan. Lord, salamat sa mga dedicated Christians. Salamat, Lord, sa mga courageous Christians that stands against, Ginoo, sining influence sa kalibutan nga dili maayo. Lord, I pray for them nga tani inang kalig-on nila, Ginoo, maimpluwensya nila ilang panimalay. Maimpluwensya nila, Lord, ang ilang kaupod, Ginoo, sa ilang trabaho. Maimpluwensya nila, Lord, ang ilang kaupod sila school. And even, Ginoo, ang ilang mga churchmate, ang among churchmate, Ginoo, maimpluwensyahan namon. Lord, we could know you more if para kami, Ginoo, mag-dwell dito sa imong wisdom. Tabangin kami, Ginoo, nga mag-increase pagid ang mga ihibalo. Isa, Ginoo, para sa imo mismo personally. Tabangin kami, Ginoo, nga ma-open ang amon mind regarding the truth about Christ. Lord, thank you sa simbahan. Thank you sa Biblia. Thank you sa mga teachers, pastors, na nag-feed up sa amon, Ginoo, sa spiritual of God. Naghahatag, Ginoo, sa amon sang understanding and knowledge, nag-feed up, Ginoo, sa amon. So we were able to stand against sa sining deception sa kalibutan. Sa ilang sa amon mga sala, in Jesus' name. So tanado ko sa imong ulo, yung sa mata. I would like to extend an invitation kadali. Igsoon. If you understand the message, could you question yourself? Pwede mo pamangkot imong kaugalingon. Ano karon nga kaalam ang imo subong ginatagaan sa panahon? Ano subong nga kaalam ikaw nagatubo? Ara ba ka subong sa kaalam sa kalibutan? You're growing on that?
I want to tell you this, hindi ka magtubo diha. I want to tell you this, wala sang kaalam diha nga makuha mo in discern, nga ma-discern ang deception sining kalibutan. Hindi ka ma-build up spiritually dira. If you are now the wisdom of God, why you don't grow and enjoy? Daghan kag mga kaalam pa mahibaw-an nanungod sa Dios. Daghan pag mga mabuhat na to, we became united in the faith, in the spiritual understanding because of the wisdom of God. Right now, could you pray, Lord? Grabe ang deception sa kalibutan, subong. Help me. Help me, Lord. I cannot win by your own wisdom. So, Lord, I need your wisdom. I ask Pastor Dulay to continue the invitation. Pastor Dulay, to continue the invitation. Nandun sa church, nandun ka, ako na bagyan, ang mga mensahe, mga ka-challenge, ang pamagod sa ato. Hindi mo kita mag-respond, at ano ang klase ng wisdom, ang atong pinapakita, kinatindungan, at kinatinabuhin mo. Is it wisdom from God? Or wisdom from the Lord? Utod, kita ng Kristuhano, taong spiritual man, ang atong pagkitao ng puso ng wisdom is wisdom from above. Knowledge from above. Wisdom from above. Araw nga po, bigyan na ba mag-express the altar at sa pastor sa kapwa sa mensahe at sa bless. Remind ako na mag-agaw ako na si Satan ang iyang main target, main job is to deceive us. Nabito niya ang wisdom sa kalibutan. Hanggang ma-divert kita at maging unprofitable kita at unproductive kita sa atong Christian life. Araw nga po, pwede ka ba mag-address sa altar? Pray, Lord, gusto please pray for me na ako iporso, ako pilion ang pagkinabuhi nila sa wisdom from God. Yes, come on, to the altar, and then down, panaintindihan mga mensahe. May isa man na butang, gustuhanan na dapat natin palitaan, dapat natin sundo, dapat natin ikinabuhi. Ako nang maalam mahalin sa Diyos. Sayang mo ng atong nagis, kanang pusong nato, resources, dito lang sa wisdom from the world. Mga butang na perishable. Pero ito ang wisdom from the Lord. Ako nang magbutong maghatod sa iyo. So ayaw na lugar ang fulfillment sa mga kinabuhi. Okay? Salamati ang Ginoo. Pagayo nga ang wisdom ni God. Gracious and loving and kind Lord, thank you so much for this afternoon. Kaya ito magpadala sa mensahe doon para i-challenge sa among spiritual, i-challenge sa mga. Salamat Lord sa aming mensahe. Salamat sa truth sa among nabatian. The Lord, the wisdom of this world, amo ang mahatag sa deception na ginagamit sa yawa. Salamat Lord sa iyong wisdom. Lagi sa iyong Holy Spirit na ginahatag sa amo. Amon ma-refute, amon ma-detect, amon ma-rebutt Lord ang mga lies ni Satan. Help us Lord na more pa kami mag-study, more pa kami Lord mag-know, na maging knowledgeable kami sa iyong puno. Because Lord, Lord, aras ako ang wisdom from the Lord.
hindi kami prone sa deception. That's why, hapon salamat din, bless malayo din ang katawan, mga members, mga karang kami ng pagrupa sa inyong knowledge. Naman sa Pastor Aslian, ito gigamit sa pag-atong sa mensahe. Ikaw man malayo ng God bless sa ministry. Ito din putap sa iya, Victorian, sa area Lord sa Imato. Ikaw malayo Lord, punta o disalo na itin ang iyong mga tao dito. Salamat man sa iyong seriousness na mag-learn ng Lord sa grupo Lord. Tanan kami, whether pastor o member, tanan kami Lord, di kami mag-unta. Kaya ang learning Lord, unang na-unta. Ako ni embrace ang truth. And the truth shall set you free. Thank you Lord, thank you. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige. Amen. Are you blessed? Amen. Thank you so much,